Kumusta, magandang hapon sa inyong lahat, no? Mga ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscriber. So ito na po ang ating update sa tangke. Okay, may konting tubig na. Dandahan lang po tayo muna kasi baka mapersa o bumigay, no, ang kural. Ayan na po. Pinapapaanuhan ko ng tubig ngayon. Okay. So ganda na to pa liguan. Kita muna ako ng maligo kasi napakainit para po ito, no, sa ating yung nasa likod na nakita nyo. Yan. Meron na tayong na 6 na hektarya na araro. Pang dilig po ito. So napakagandang tingnan. So kumpleto na, may packing house, so, may tulugan. Samahan niyo ako. And then din sa likod may CR. Ayan, nagpapagawa tayo ng CR. Yan, nagpapaukay tayo dyan. And then ang CR namin may bowl na. Yan. Okay, kasi pinaka importante ito. Ito ang area na tataniman natin ng kamatis, ampalaya at saka talong. And then ang ating packing house na pinapagawa. Ito na po ang ating update. So nasa 90% na, no? Matapos. So kawayan lang po ito lahat. Ito kawayan. Pati ang tulugan sa mga tauhan natin din, yan. So sa likod ang CR, tangke, din tayo maglagay ng dirty kitchen natin. Ayan. So yung ganitong packing house, mga farmer, subscriber, parang magkaka-idea kayo. Kunti lang ang gasto kasi kawayan lang ang ginagamit nating yero pang bubong, ay nagkakahalaga ng puno ng 13,000 kapin kasama pako at kawayan. So hindi abot ng mga 20. So may ganito ka nakaluwang. So ang sukat din sa ating packing house, simula din papunta doon ay nasa 32. Simula dyan papunta doon ay nasa 20. So yan, maluwang-luwang. So ito na po ang ating update sa ating packing house, no? Paano ba natin makuha ang view? So tangke at saka packing house. Ayan. So kawayan lang po. Yan. So maganda nang tingnan, mga ka-farmers, no, mga ka-viewers. Mas maganda na meron tayong packing house para sa mga harvest natin din. And then tangke pang tubig. So yung tangke natin, ang sukat nasa 6 meters kapin, no? Simula sa isang gilid papunta dyan 6 meters. Simula din papunta sa isang ganon 6 meters. Pati sa likod 6 meters. And then ang height niya, mga ka-farmers, ay nasa 2 meters, no? So ang bawat 1 meter square, yun po ang 1 cubic. So 6 times 6 nasa 36. And then 2 meters ang lapad niya, times 2, 36 times 2 is 72. So yung tangke natin kaya mag deposit ng tubig na ganyan kadami, 72 cubic. Okay. So ang ating packing house, mga ka-farmers, yan. Kung may harvest tayo din, mga halimbawa araw-araw mga 3,000 hanggang 5,000 kaya pa din sa ating packing house. Kasi yung napapansin yung kahoy sa gitna, maglalagay pa tayo doon ng isang packing house kasi napakaluwang po ang area natin dito. Kung matataniman namin to lahat, nasa 11.8 hectares, no? Nasa 11.8. So ang kabuhang lawak nito ng lupa na to, kasama sa kawayan ng mga manggahan, nasa 16 hectares. Pero ang open, yung nakita nyo papunta dyan sa likodan ng mga sasakyan dyan, papunta doon sa manggahan, kawayanan, hanggang doon sa likuran ng mga kahoy, meron pa dyan hanggang dyan, ay ang open ay 11.8 lang. Pero ang kabuang luwang nito ay 16. Pero ang ating na yung mga open lang, kasi maganda, mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo ang area na open. Kaya yan.
So yan, may karsada kami, and then banda dyan sa karwas ay gate, and then magawa pa kami din sa may mangga, no, ng isang gate. May gate naman dyan pero maliit, tao lang ang dumaan. So siguro parang gawin parang maluwang at makakapasok ang sasakyan. Yan. So nasa 90% na ang ating packing house. So, tapos na, kasi ang kulang dyan ay ano na lang, salog para higaan sa mga tao, then plywood lang ang gagamitin. So ang aming ginagawa dire parang matibay, hinuhukay po namin to sa lalim ng mga, siguro hindi bababa sa mga 2 roller, no, and then nilagyan ng semento para ano po, hindi maano sa anay. May semento dyan, doon may semento. So lahat ng poste may semento. So ang poste nito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam, 11 lahat, no, 6 dyan sa may higaan, 5 din ni banda. So hindi na natin nilagyan ng poste sa gitna, parang hindi abala. So ganyan lang paggagawa. Napaka-easy lang. And then ang ginagawa naming pako din yung kabilya na 8mm para kayang maanuhan hanggang sa kabila. Kabilya, tapos may wire, and then may tali pa, no? So ang ginagawa naming pako, kabilya, pinuputol-putol namin. So yun po ang mga DIY na diskarte. Gumagawa lang ng pako na kabilya. So yun na po, parang okay na to din. Tapos lagyan pa namin to ng kawayan sa taas, no, para hindi liparin sa bagyo. So banda sa dulo, sa balisbisan, maglagay kami ng isang kawayan, isa din sa bandang gitna, isa din sa ganan. Parang 5 lang ata siguro ang mailagay namin na ano, parang hindi liliparin. Okay, so yun lang siguro ang ma-share ko po sa inyo. So kawayan to lahat, no, walang kahoy, kawayan at saka yero yung pangbubong. So may nagsasabi mainit, ay hindi naman ka matutulog din sa ano, sa bandang tanghali. So gabi naman, so malamig na paggabi. So hindi na namin to lagyan ng dingding din, no, sa likod, at saka din open ang harap. So gilid lang, parang presko. Yan. So ang gamit namin dire gawas martilyo lang. Wala kaming nibilhos, walang eskwala. Silip-silip lang. So yun lang po ang aming update, no. So nasa 90% na, and then ang ating tangke ganun din 90%. Kasi kailangan pa siyang i-smoothan natin, mga ka-farmers. O mag-ano tayo ng waterproofing, no, fintal. So kailangan natin siya basahin muna bago ano, parang hindi magkabutok-butok ang ano, kasi mapakpak po ang ating waterproofing fence na gagamitin, parang walang taga sa gilid. Okay, so yun na siguro, no, ang may share at may update ko sa inyo sa ating tangkay. And then yung taniman natin, naka-schedule na Martis, pumuntahan, no, sa magtraktura din Martis. So pag siguro sa Martis, natin to na malinis na. Okay, so yun na siguro ang may update at may share ko sa inyo. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless.